Sir. Okay. Good afternoon, and I'm happy that Sir Serdi has suggested that you can also be part of my research participants. Thank you very much for participating. Is it You're clear po welcome, there? sir. Okay. Yeah. My study, short study, is a phenomenological study. It's about lived experiences of Filipino education majors in abroad, particularly during their first year of teaching in abroad after graduating or teaching here in the Philippines. And my interest is just how your live experiences on cultural adaptation, especially that you are new in a new teaching environment. So that will be the focus of our discussion. And there are about 4 main questions, ma'am po. Okay. All right. So can we go through each of the questions now? I'll just lead you in the discussion, ma'am, and you can say it in the vernacular. That's okay. English, okay, no problem. Okay. Looking back on your first years, before that, you taught, ma'am, in the Philippines before going to Thailand? No, I haven't because it's for her for me to get an experience and get her to DepEd because of So nag-apply ka, ma'am, sa DepEd Thailand. before? Never ako nakatry. Nag-work ako as administrative aide sa engineering office sa municipality. Okay, then after there was an opportunity to go abroad. Is that correct, ma'am? Yes. All right. Yes. So when you reached there, there was an opening. Oh, there was. I believe there was an opening, no, to teach. Yes. Was this a few years back, ma'am, as you began teaching? Yeah. About how many years po? 3 years, I think. 3 years ago na po yung start nyo po. Yung start nyo po 3 years ago? Yes po. Okay, so based on your first year experience, what experience stand out to you yung pag-adapt mo ng isang kultura or adjusting to a new culture? Is this in Thailand po, ma'am, no? Yes po. Okay, what experience Ano po? yung stand out to you na you remember, you recall na an experience that stand out to you about how you adapted to a new culture, particularly in teaching? Can you recall? Yes po. Of course po, bilang bago po dito, kailangan po talaga mag-adjust at saka present po talaga yung tinatawag na culture shock. So, you need to adjust and then, of course, first thing is you have to respect. Ano po yung Respect experience first. nyo, ma'am? Ano po yung experience mo na culture shock or what? Ano po yung specific The event? language barrier. So, pagdating mo po, Language barrier talaga. can you At recall saka the yung incident? ibang-iba talaga yung nila, kultura nila kumpara sa culture natin. So, kailangan ko i-adjust. Of course, to fit in sa working environment. So, nag-stand out po. Hindi ko naman sinabi nag-stand out talaga ako, pero nag-stand out po siguro ako sa natutunan ko kung paano mag-adjust sa kultura at saka kung paano ko i-adjust yung pag-communicate, yung tinatawag na indirect communication. Can you recall, ma'am, a specific experience? Like one day, anong nangyari, at saka doon ka nag-start to adjust? Like for example, my first day in teaching. So I was assigned to teach in regular class. No English subject. The students were not able to speak English. They didn't understand. So it was I'm just teaching alone. Yung tanong ko, sagot ko, yung sinasabi ko sa kanila, okay, basahin nyo. Hindi sila marunong magbasa. So sinabi ko, paano ako mag-a-adjust na ganito? So I'm starting to learn basic Thai language na kahit pa paano matranslate ko yung gusto kong sabihin na as in nakapangangalo yung mga bata, yung sinasabi mo as
nagka-anxiety ako dahil sabi ko hindi ako ganun ka-effective dahil hindi ako naiintindihan ng mga bata. So, yun talaga yung ano ko, yung experience na parang sabi ko, paano ko magagawa ng paraan na mapapabuti yung pagtuturo ko sa kanila na kahit konti, paglabas ko ng classroom o paglabas nila ng classroom, may natutunan sila kahit konti. That's nice. Aside from a language experience, ano po yung other cultural experience na may cultural element sa school niyo po? Sa school namin. For example, ang language yung isa na may challenge ka. May iba pang mga challenges na you had an experience with? And dito po sa kanila, kailangan po yung tinatawag nila na mag-Y ka every time na ma-meet mo yung mga colleagues mo sa school. Pero hindi bawal po yung sa kultura nila, bawal ka mag-greet sa mga bata. Yung parang ganun, bawal ka mag-say sawadi, yung mga ganun. Yung inano ako, parang nasita ako ng isang Thai teacher dati kasi nag-Y ako sa bata. Sabi niya, hindi kapag mataas yung ranko mo, bawal ka parang pag nasa taas ka, sa taas ka talaga, bawal ka mag-ano sa mga bata, yung gano'n. So, nagulat ako, sabi ko, bakit? In-explain naman po. So, Na-explain naman. Kasi sa Philippines, anyone can just say, no? Good morning, yung mga gano'n. Pero pag nag-Y ka na po, hindi na po pala, bawal na po pala. So, identify niyo po natin language, how to greet others. May other experience po ba aside from those? At saka bawal po hawakan ang buhok ng mga bata dito. Tsaka ang face dahil po ano daw po, yung parang sacred or yung ganun po. Importante po. So naka-experience din po kayo na hinawakan niyo po? Opo, parang nakikita ko po yung bata na parang ang cute. Pinipisil po ang pisngi. Bawal pala. Nasita din ako. Sabi ko lang. Hindi ko alam. So, sa mga experiences ko na ganon, natutunan ko kung paano mag-adjust, ano yung mga dapat at saka hindi dapat po. So, paano niyo po in-adjust po, ma'am? You just learned the language? Sa language po. So, nag-adjust po kayo, nag-learn po yun ng language? I adjusted sa language. Kaya, kaya nag-learn po ako ng kahit basic para makapag-communicate ako sa mga bata kasi ang hirap. Sa sa pag-Y naman, natutunan ko na po. Yung talaga, kinontrol ko talaga, dinisiplina ko yung sarili ko na dapat ganon. At saka yung pagka ko po sa mga bata, self-control at saka respect na din po sa kultura din nila. Okay. Another aspect of the question, ma'am, is this. What feelings were generated? Yung first year mo, anong mga iba't ibang mga feelings na na-experience mo sa pag-a-adjust niyo po? Pag nag-a-adjust po, siyempre po hindi madali. Dahil kailangan mo po muna disiplinahin mo yung sarili mo. So, merong minsan nararamdaman ko na ang hirap po pala. Parang minsan nakakaramdam ako na parang ang hirap mag-adjust sa isang bagay na hindi mo nakasanayan. What did you feel first year? Confusing. It's very confusing. And then, hindi ko alam kung paano ko po, yung alam niyo yung paano mo i-connect yung sarili mo, paano ka mabilong sa ganitong kultura. Kahit na sa gabi, pag natutulog ako, inaano ko muna, ini-internalize ko yung kung paano ko aanuhin. Kasi naku-confuse talaga ako, lalong-lalo na sa pagtuturo. Sobrang po talaga. Sobrang, parang na-stress ako. Parang na-stress ako kasi did you feel some sadness or did you feel some confused? No? Na-confused po kayo? Oo, na-confused talaga ako. Wala naman po parang masama, walang sama ng loob na nararamdaman. Na-confused lang po ako kung paano ko i-deal ang lahat. So, good thing at na-overcome ko naman po. Okay.
yung other aspect niyo po ba, may isang place ba sa school niyo po, like lived space mo na that year was a very special place for you, and what were your experiences in that place sa pag-a-adjust niyo po? Can you identify sa school niyo po, like as particular place, office ba or outside the campus, o particular place na fini-frequent niyo po na talagang ito ang place na ito na marami kayong experience of adjustment? Ano po, hindi ko naman po naranasan na may office. Aha. Dahil, so, ang very particular po inside the classroom po. Okay. Classroom lang po talaga Okay. ako. Doon po nangyari lahat ng adjustment, Mhm. lahat ng paano ko i-deal lahat ng mga bata na hindi ko naiintindihan ang mga ugali. Oh. Can you describe your classroom po? Ano po yung classroom niyo sa first year? Like, was it big and colorful, or was ano po? During my first year, I was assigned to teach in high school. They called it Matayong High School. So in high school, walang dikit-dikit. Plain. Okay. Plain lang po. There were only projector or television inside the classroom and then air condition, only that. Walang mga dikit na mga picture ng mga president or mga kung ano. Ay, meron pala. Isa lang. Yung picture ng hari, ng king nila. Okay. So, yun lang. Did the place provide you a place for adjusting? Like, was it providing comfort for you, or what? Stress? Yes. Or Ano the naman best siya, place so conducive far? Yung mga conducive naman po ang mga classrooms dito. Pero ayun nga lang po, yung big adjustment is sa mga bata. Aha. Parang hindi ko po nakikita sa classroom sa mga bata po. So, at least yung classroom mo provided you some comfortable place to work. Yes. Oh, okay. Yung hindi ka na po naiinitan or napapagod kasi provided na po lahat. Air condition po siguro, ano? Oo, at saka ibang-iba po dito. All right. Now, Yan. the third aspect na po is because of these experiences na pag-adjust nyo po, were there very particular relationships that stand out to you, helping you deal with cultural adaptations? Can you remember particular persons or relationships with co-teachers or others or students that facilitated yung pag-a-adjust nyo po? Are we talking about my first year experience? Yes, first year lang po. Yes po. Malaking aspect po sa akin sa pag-adjust ng culture or pag-adapt po, yung mga colleagues ko po sa trabaho. At saka yung mga Thai teacher po, apakabuti po ng kalooban kasi may sinasabi sila na, teacher, kapag hindi mo naiintindihan or hindi ka naiintindihan ng mga bata, pwede kitang tulungan sa basic language. Sa kanila ko po na-learn lahat. At saka yung mga Filipino na kasama ko po dito, tinutulungan po ako nila na mapaayos, kung paano ko po, different po kasi yung teaching style nila dito. So yung mga senior na po, yung mga mas nauuna, tinuturuan po ako nila kasi sabi nila na pagdaanan ko na yan, alam ko ma-i-experience mo din. So kailangan magkaroon ng background kung paano mo i-deal ang mga bata. Also the Thai teachers, they really help me a lot when it comes sa language talaga. Hindi po ako nila pinapabayaan as in. Can you cite, ma'am, one particular experience that you cannot forget? Like for example, I don't have Thai partner when I was teaching in high school. And then, Yes, ma'am? Hello? Hello, ma'am? Hello, ma'am? Hello? hello po. Hello, ma'am. I did not get the story. Sorry. Ang sabi ko po ay, minsan po may vacant po ang mga teachers kasi hindi naman po kami pare-parehas ng schedule. So nakita po nila na medyo nahihirapan ako sa pagturo sa mga bata dahil hindi nila naintindihan.
Na-appreciate ko po, pumasok po ang Thai teacher at siya po ang nag-translate ng lesson ko po Oh, sa mga okay. bata. Alright. Ang grabe po. Parang yan nasasabi mo, kahit ang hirap na dinadanas mo sa indirect communication dahil may language barrier, pero yung mga kasama mo, nagmamatter talaga na mas mapagaan po talaga ang isang trabaho kung very good po ang working environment po. Alright. So those were the things that you experienced with those around you, particularly the Thai teachers po, ma'am, no? The Thai teachers Yes help you a lot po. in adjusting. So that was living. What about yung lived technology mo po? Like, were there specific technologies or things that that particular year really helped you a lot in adjusting? Like, specific technologies that was always with you na navigate nyo po yung mga adjustments nyo. Ano lang po, yung wala naman po ako masyadong ini-explore sa mga sa technologies. Yung na-adjust ko lang po siguro dito, yung kung paano ko paganahin yung mga presentations ko sa klase, yung ganon. So, dito ko po natututunan ang dati, ang ginagamit ko po, PowerPoint, yung mga ganon. Tapos may nag-suggest po sa akin, teacher, pwede mo mas mapaganda tong presentation mo sa gamit yung, Canva? Yung ganon. Okay. Tinuturuan ako, maganda nga. Yun na yung ginagamit ko ngayon. So sabi ko, may mas gaganda pa pala. Okay. May mas maganda pa. So, ayun lang po yung Kasi sa subject ko po, wala naman po masyadong involved na other forms of on the use of technology na po. Wala naman po masyado. Okay. What's another aspect na po, ma'am, tayo? What specific time? What is the best time? Was there a particular time frame sa year mo it was full of adjustment, like middle of the year, first of the year, or talagang yung bulk ng adjustment noon saan within that year? Was it towards the end of the year, or yung mga standing out na mga experiences mo talagang heavy yung adjustment mo? Yung heavy adjustments po sa first of the year po talaga. First few yung months? First few months? Yes. First few months po. Ay, I think first 2 months ko dito. First 2 months or 3 months. Can you describe briefly, ma'am, yung landscape mo sa time ng adjustment throughout the year? Like, first 3 months and after a few months, ano po yung mga highlights doon? Yung parang na lang po na, i-divide po. Kasi sa pinakamahirap po, parang 6 na buwan lang po ako nag-adjust and then transfer po ako sa primary. Yung sa 6 months po yun, yung first month ko po talaga, parang doon po ako parang nagka-anxiety po ako. Kasi nagturo ako sa mga bata na hindi ako naiintindihan, ang hirap. So, the next month, yung mga second month na po, doon na nakita ako ng mga kasama ko, bakit parang alalim ng iniisip ko, bakit ako nagsisearch ng mga Thai language, yung mga ganun, anong nangyayari, nag-aaral ka ba? Sabi ko, I'm learning basic, kasi gusto ko matulungan yung mga bata. Kasi parang naaawa ko sa mga bata at naaawa ko sa sarili ko na ako mismo nagtuturo, walang may nakakaintindi sa akin. So, third month ko po, parang unti-unti ko na matutunan yung mga basic na kasi nagko-communicate paano ko masay. Ang mabuti po kasi dito is yung mga Thai teachers nakakapag-English. So, doon ko na unti-unti kong naiintindihan paano ba to yung basic, paano ba sinasabi yung noun, paano ko sabihin yung noun, i-translate sa Thai, yung verb, yung mga ganon. Basic lang po muna, isa-isa lang, yung mga ganon, yung mga common words, at saka yung mga vocabularies ko, nilearn ko po talaga yung mga basic vocabularies po. Tapos, sa
fourth, fifth, at saka pag end na po ng semester, dun na po na ano ko, yung hindi ko lang nalaman, hala, nakakapag-adjust na pala ako sa mga tao, sa mga Oo. bata. Okay. I- sa tulong pala ng mga tao, parang hindi mo lang nalalaman yung confusion ko po, na-confuse po kung paano ko gagawin. Parang naging okay na po lahat hanggang ngayon po. Mas marami pa ako natutunan. Okay. Ma'am, may particular experience mo ba kayo sa body niyo na nag-change? Or like, body changes? Like, was there a time nga, kung mag-stress tayo, for example, like, may mga specific body changes ba or experiences because of that adjustment na naging effect siya sa adjustment mo? Like sleeping or what? Something of that sort? Hello? Hello, ma'am? Hello po? Yes, ma'am. Ay, nag-ano siguro ang akon niya connection. Sige lang, ma'am. Sorry, sir. Sige lang, ma'am. I'll just repeat the question, ma'am. Like, specific body change that you went through and lingered for a while and then overcome naman. Ano po, yung hindi ko naman po sinasabi na parang pero yung naano ko po, yung naranasan ko po kasi is sa sobrang stress ko po sa unang mga year ko dito, siguro resulta po ng stress na ang dami pong lagas ng buhok ko, parang nalalagas. Okay. Stress po. Mhm. As in, tapos dahil po sa hindi ako nakakatulog dahil medyo nagka-anxiety ako sa mga nangyayari. Parang palagi akong napapagod, parang ano, pero ngayon po naka-adjust na po ako, pero hindi ko lang po alam kung paano ko matigil ang paglagas ng buhok ko. So, yung pagka-notice niyo po ng pag-notice niyo po ng paglagas, na-link mo ba kaagad sa mga stresses and adjustments? Ano pong nangyari that moment? Yung nakaramdam po ako ng stress, yung naglagas niyo, na-notice niyo na lumalagas yung mga hair. Oo. Na ano ko po, parang kinabahan ako, sinabi ko sa kasama ko sa trabaho, sabi ko, alam mo ba, nung sunod-sunod akong hindi nakakatulog at saka nai-stress ako, parang nalalagas yung buhok ko, ang dami lang, sabi niya, kailangan mo mag-adjust, hindi lang sa environment, pati ang body mo dapat mag-adjust din. Kasi kapag masyado mong dinadamdam yung mga nangyayari, naaapektuhan ang katawan mo. So tulong niya po, sabi niya, kailangan mo matulog. Talaga, sapat na tulog dahil masisira ang buhay mo. Sabi niya sa akin. Talaga. Kaya, yun nga po, sa tulong niya, nakaka-adjust na po ako. Okay. At saka hindi na po ako nangangayan. So there was talagang body natin na nasa experience natin ng nasa magtuturo tayo ng other country. Talagang we can understand, no? Now we are understanding the struggles, mga adjustments ng mga new teachers. At saka mas naging reflective po ako sa sarili ko na kapag pala masyado mong siniseryoso ang isang bagay na mas tinatamaan po ang katawan natin nire-reflect, ayoko nang magpa-stress kasi naranasan ko na kung kakahirap. Yung gano'n. Si Sir din ini-encourage ako, huwag kang magpa-stress. Yung mga step by step lang talaga yan. Because good influence talaga itong uncle ko. He also had some at the beginning. Ma'am, just to wrap up, I'm glad I'm picking the answers that you have shared, and I'm thankful. I would like to explore the last question na po, and that is about what does this all mean to you as a teacher in that particular a Filipino teacher ba? Yung first year mo, what did this all mean to you being a teacher? Being a teacher, I think masasabi ko po na hindi naman po ako masyadong naging productive para sa mga bata. Pero
mas na-reflect ko po yung mga nangyayari sa sarili ko. Kasi kapag ang dami ko pong learning as a Filipino teacher here, foreign teacher, ang dami kong natutunan na pwede ko palang magamit in the future. Yung For example simpleng po. simpleng karanasan ko po, for example, paano i-deal ang behavior ng mga bata, iba-iba po sa i-observe mo pala, hindi pala siya gano'n na iaano mo lang yung bata, ano ang tawag nga doon? Yung tipong yung term parang i-diagnose mo yung bata na, yung bata na yan parang ano, kasi dito hinahalo nila yung mga may, sabihin natin na Special parang needs. may special needs Opo. sa normal. So first time ko po na nag-teach dito, first experience ko po na nag-teach dito sa Thailand, hindi na po ako naka-experience sa Philippines. Meron akong estudyante na autistic siya, pero pag tingnan mo normal. So parang nagalit ako, bakit ka ganyan? Yung sinabi ko, bakit ka ganyan? Bakit hindi ka nakikinig? Bakit ka nakahiga sa sahig? Yung mga ganon. And then, sabi ko, natutunan ko pala na lahat ng bata hindi pare-parehas sa isang classroom. Diverse pala tawagin, yung ganon. May ano pala sila, may learning differences sila. So sabi ko, inobserve ko po, sabi ko sa sarili ko, nireflect ko muna, ano na dapat gawin. So sinabi ko na naging productive ako as a teacher kasi natutunan kong i-observe ang bata, kung ano ang mga strength at saka weakness ng bata. At saka meron akong bata sa high school, tatalon siya from 7th floor po. Tatalon po talaga siya kasi autistic siya, hindi niya alam sinasabi niya. So sabi ko, ano ba ang mga gusto mo? Ginaganon ko, ano ba ang mga gusto mo? Saan ka ba natatakot? Kung ano pa ang gusto niya, doon ko siya nakokontrol. Yun yung nagawa kong ano sa kanya, para mapakalma lang po siya. Kasi pag tumalon po siya, tatalon din ako, mamamatay. Yung sabi ko, grabe, ang dami kong learning when it comes to deal with the student talaga dito po. At saka, bago ko po iniwan yung high school, first sa primary, nakontrol ko na po yung bata. At saka, dun po ako nasiyahan talaga. So, this first year of experience to you was contributed much to you as a teacher. Yes po. It made you like being prepared for the future, like that. Yes po. What else did this contribute to you as a teacher? I'm sorry po. Pwede po ulit. What else did this first year experience contribute to you as a teacher? Ano po yung aside from looking at the future, may other effects ba ito sa iyo as a teacher? Yes po, kasi meron pa talaga napakalaking part. Yung first year ko po dito, nagbigay po siya ng malaking parte sa buhay ko kasi aside from adjusting to different working environment and then sa mga diverse na mga bata at saka how to deal with language barrier, nasasabi ko din po na mas naging po ako, yung professional growth ko po, parang na-enhance at na-develop po. Kasi nasasabi ko na ang isang bagay na marunong ka mag-control sa bata, dagdag na po yun sa mo as a professional teacher po. Yun yung isa sa pinaka-importante na tutunan ko dito, paano mo kontrolin ang isang classroom na may 33 students to 35 students na may iba-ibang ugali, learning differences, at saka ang teaching style, paano mo po sila mabigyan po ng learning na may matutunan sila bago po sila lumabas sa classroom. So, ang dami po. Okay. I'm just curious, yung teaching style niyo said na iba sa Philippines. Can you just elaborate shortly? Bakit sabi mo iba? More on, yung teaching style po kasi dito, hindi naman po. Yes, ma'am? Hello? Ma'am? Hello po?
Ma'am? Hi, ma'am. Hello po. Yes, I did not pick the experience po. Sorry, sa signal siguro. Opo. Yung experience po, hindi ko naman po masasabi na iba talaga dito kumpara sa Philippines kasi yung teaching style kasi nagba-vary naman sa teacher kung ano po yung gagamitin niya para sa ano. Pero dito po kasi more on ano sila, hands-on learning at saka interactive learning po talaga. Ayaw nila ayaw nila ng lecture method. Gusto nila sa start pa lang ng Klase. start pa lang preliminary activity, interactive agad. Yung ganun, patayuin mo yung mga bata, mag-interact, tapos gusto nila yung nakakasalamuha talaga ng mga bata, yung ano, yung peer learning. Yun ang ginagawa nila dito. Okay. Kaso minsan may mga lesson na hindi naman po applicable ang interactive learning, kaya hinahanapan na lang namin ng iba. So that's one adjustment that you had to make, no? Yung teaching Yes, style, po. yung style ng teaching. Opo. Okay. Nga sa Philippines, we say lecture palagi and then few. Oh, Doon sa lecture kanila, method. Ayoko talagang nila. interactive lahat all the way. As much Kasi as sabi daw nila, kapag nag-i-interact daw, yung mga mahihina, may nanilearn daw doon sa mga matatalino. Tama naman po. Okay, that's correct. All right. Yeah, that's right. So, ma'am, thank you very much. I learned a lot from the conversation. And I hope po nasagot ko po ang question. yes, truly. Salamat po, ma'am, ha? Thank you very much. po. Be assured na walang names na appear sa manuscript. Teacher A, teacher B lang po yung ilagay ko. Thank you po. Kahit Thank po you. mag-appear ang name ko po, okay lang po sa akin, teacher. Thank you po. Salamat, Ma'am Tina. Nakahelp po ako. Thank you po. Thank you po. Thank you.